Kaibigan, ano bang iniintay mo? Ang Misaya o ang milagro? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Juan, chapter 11, verses 19 to 27. Sa ating gospel ay humarap si Martha, isang napakalungkot na Martha sa ating Panginoon. Malungkot siya, pero makikita natin na siya'y punong-puno pa rin ng pananampalataya at tiwala kay Jesus. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka lang, hindi ko sana namatay ang aking kapatid. Ngunit ngayon, alam kong anumang hilingin mo sa Diyos ay ibibigay niya sa iyo. Ang naging sagot ni Jesus ay hindi pagpapaliwanag kung bakit siya nahuli ng dating. Ang kanyang sinabi ay nagpapaalala kay Martha at sa ating lahat kung sino talaga siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. Ito ang sinabi ni Jesus kay Martha bago niya binuhay si Lazarus. Sinabi niya ito kay Martha at sa ating lahat din upang tayo ay magtiwala muna sa Kanya kahit hindi pa niya sinasagot ang ating mga dasal. At ang naging tugon nga ni Martha ay ang pagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Sumagot si Martha, alam kong mabubuhay siyang muli sa pagkabuhay sa huling araw. Kaibigan, sa mga panahon, sa mga oras ng pagwala, sa mga panahon na walang katiyakan, sa mga panahon na parang hindi naritinig ng Panginoon ang ating mga dasal, ano ba dapat ang ating tamang pananaw o attitude? Ang dapat, magtiwala lang tayo kay Jesus. Ang priority natin ay ang Mesaya. Dapat nating hilingin ang kanyang presensya kahit walang milagro. Pagkat ang presensya ni Jesus sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw, ay ang tunay na milagro na makakatulong at kailangan nating lahat. Hanapin mo ang presensya ng Diyos araw-araw, hindi ang milagro. Na-bless ko ba na pagdinilay na ito? Pakilike mo naman, pakishare mo sa mga kaibigan mo. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!